Hello mga kapitbahay, welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so for today's video mga kapitbahay, meron tayong isang katanungan ng isa nating subscriber. Nagtatanong po siya sa akin about dito sa pfSense natin. Kasi ang scenario mga kapitbahay ganito, meron siyang dalawang internet which is PLDT and Converge. So, ang Converge at saka PLDT is the same yung IP ng kanilang modem router which is 1.1. Nagtatanong po siya sa akin kung pwede nga ba daw ikabit yun sa pfSense as a dual WAN connection gamit na parehas na IP ng modem router. So, ito yung mga kapitbahay, no? Ang scenario, hindi pwede kasi nga, kapag nag-add ka ng gateway dito sa pfSense sa WAN connection mo is magkakaroon siya ng conflict. Kasi, siyempre, kapag in-add mo si PLDT, ang i-add mo na gateway is 1.1. Tapos, pag in-add mo si Converge, automatic, ang i-add mo is 1.1 din ang gateway. Ang nasabi niya is pareho silang residential line. Nagtatanong po siya sa akin, ano nga ba daw ang way para pwede nating gamitin ang dalawang router, which is marami nito nagtatanong, maraming nalilito. Paano ang paraan para magamit nila yung dalawang internet niya na the same gateway? Okay, meron din kasing nagtanong na isa na kung pwede daw palitan na lang yung isang internet. Pero syempre, hassle yun, di ba? Magpapalit ka pa ng internet, tapos mag-a-apply ka matagal. So, eto, nandyan na lahat. Pwede na. Mayroon kang isang pwedeng gawin na paraan para magamit mo yung dalawang internet na the same gateway. Okay? Dahil residential nga sa automatic, hindi ka pwedeng mag-set up sa one side ng ibang IP, which is yung public IP, which is yung kinukuha mismo natin dun sa ISP provider. So, ang paraan, pwede mo siyang gawin na tatawag ka sa PLDT o sa Converge. Isa sa kanila is, ang gagawin mo is, gawin mong business line para makapag static public IP ka. Para makapag-request ka sa kanila ng static public IP. Madali lang po yun. Tatawag mo lang sa kanila. Depende kasi yun minsan pag nasa residential area, yung office mo. Pero kunyari, yung office mo is nasa building naman, nasa business area. Papayag po yung mga ISP provider natin na yung residential line, papalitan natin ng business line. So, ang gagawin lang nila dyan is, papalitan lang yung modem router, tapos i-reconfig lang as a business line. So, ganun lang ka-easy yun. So, kapag mayroon ka ng public IP, pwede mo na siyang i-config dito sa pfSense mo, sa one side, which is, magkaiba yung gateway. Yung gateway is public. So, yung Converge is local IP lang. Ang magiging disadvantage lang dyan, kapag yung Converge, yung PLDT is naka-business, pwede ka mag-forward ng mga server mo palabas, pwede ka mag-port forward, pwede ka mag-VPN, pwede ka mag-open VPN. Tapos, si Converge, ang gagawin mo lang sa kanya is backup internet. Pero kunyari, nag-down si PLDT, like for example, meron kang isang branch area or branch office na nakakonect IPsec or VPN. Kapag nag-down si PLDT, may internet yung office mo, pero yung VPN mo is mapuputol kasi hindi ka pwedeng mag-VPN connection dito sa residential line connection mo. Which is kung may budget ka naman, so same business line mo na rin sila kung office naman ang ginagamit mo or same, same business purpose naman yung internet mo, pwede mo yun ipagawa. Pero kunyari, pambahay lang, not possible kasi hindi pwedeng ipa-convert sa business line kapag nakapambahay ka lang. Unless, kung magbabayad ka talaga ng malaki para i-convert nila, ayan po, pwede po yun, possible po yun. Pero kunyari, pang office, madali lang. I-convert mo lang sa business line, tapos hingi ka ng static public IP, tapos ang mangyayari nun, i-config mo yung static public IP doon sa one side ng isang one port mo para hindi sila mag-conflict dun sa gateway na 1.1. So, ganun lang ka-easy. Sana nasagot ko yung katanungan ng mga kapitbahay natin kasi maraming nalilito Kaya, ang sinasuggest nila, magpapalit na lang. Hindi po yun advisable kasi matagal din. Almost the same lang din yung process. So, ang gagawin mo na lang, ipa-convert mo na lang yung connection mo sa business line para pwede ka magkaroon ng static public IP para goods, para hindi ka na mahirapan. Apply ko lang, siguro ilang days lang, nandyan na yan. So, kulitin mo lang yung support or yung PLDT or yung Converge. Pero, suggestion, kapag naka-business line ka na, automatic, may additional bayad yon. Iba yung price ng business line at saka iba yung price kapag naka-static public IP ka.
Like for example, naka-business line ka na pero naka-dynamic ka lang, tapos tumawag ka sa kanila, tapos sasabihin mo magpa-add ka ng static public IP, may additional po yun na na bayad. Kung inyo mapapanood doon sa huli kong video about what is business line connection, makikita nyo, in-explain ko din ng konti doon kung ano yung mga advantage sa disadvantage. Ayan, kung ano yung pinagkaiba. Kaya stay tuned lang. Kung meron kayong mga katanungan, comment down below, or gusto nyo makapanood ng mga tech vlog, browse lang po nyo sa channel ko. Meron tayong mga tutorial doon about basics, about shortcut, about paano makatipid, or saan pwede, or ano yung mga klaseng tech vlog. Okay, maraming salamat, stay tuned, and God bless. So Monday tech vlog for today. Thank you so much, God bless, and stay tuned.